Good morning po sa ating lahat and welcome po muli sa ating daily morning devotional. Para po sa umagang ito, ako po ang inyong tagapagpakilala. And ang program po natin ay kasimula ng ating opening song and opening prayer ni Brother Japet. And ang speaker po natin sa umagang ito ay si Brother Jefferson. Kaya naman po, nawambat sa atin ay makinig ng taimtim nang tayo ay lubos na pagpala ng ating Panginoon sa umagang ito. And after po nun, tayo po dadako sa ating closing song and closing prayer and yun po ang maging takbo ng ating program this morning. Welcome po sa lahat ng mga kasama natin ngayon sa Zoom and sa Facebook Live. And sa ngayon po, tayo po ay dumako na sa ating opening song and opening prayer. Tayo po'y manalangin. Pagpalang Diyos sa taas ng panalangit, panalangin sa lahat po sa panibagong araw na ito nung kami pong ginising. Pagpapahingaman sa ayong tao ay huwag niyo po kami na maintindihan ito. May bahagi po ng speaker. Gabayan niyo po kami at kaya po manguna sa mga ito. Tawarin niyo po kami sa may mga walang pagkakasala sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan, so tayo na po ngayon na dadako na sa ating pag-aaral. At ang ating pag-aaralan ay may pamagat na clothed in His righteousness. Sa book pa rin po ng The Faith I Live by, April 17. Sasabi po sa ating key text na ating makikita sa Isaiah 61 verse 10, I will greatly rejoice in the Lord, my soul shall be joyful in my God. For He had clothed me with the garments of salvation,
had covered me with the robe of righteousness. As a bridegroom decketh himself with ornaments, and as a bride adorneth herself with her jewels. Next pa. Sabi dito, only the covering which Christ himself has provided can make us meet to appear in God's presence. This covering, the robe of his own righteousness, Christ will put upon every repenting, believing soul. I counsel thee, he says, to buy of me white raiment that thou mayest be clothed. At ayun nga po, nasasabi po dito na tayo daw po ay hindi po nagiging enough para tumayo po sa harap po ng ating Diyos, no? Kung tayo lamang po yung tatayo sa harapan niya. And the only way nga po na para matanggap tayo ng ating Diyos ay kailangan po natin tanggapin kung ano yung mga ginawa ng ating Panginoong Jesucristo dito sa lupa na para sa atin, no? Tulad na lang po ng sakripisyo na kanyang inialay ang kanyang buhay para sa ating kaligtasan, no? At parang yung mga bagay na ito na ginawa ng ating Panginoon ay kanyang ginawa ang lahat ng bagay na ito para tayo ay maging malinis, no? At tayo ay madamitan ng malinis na kasuotan, no? O yung sinasabi dito na yung yung kanyang kalulatian, no? Na uh, nagko-cover sa ating mga kasalanan, no? At kung tayo naman daw po ay tunay na o totoo na nagsisisi at naniniwala sa kanya, no? Ay kanya pong tatanggalin o ilalagay ang kanyang robe sa atin, no? At tayo ay maging kabilang sa pamilya ng ating Diyos, no? Kaya nga po ah, hindi po natin kaya na mag-rely lamang sa ating sariling lakas or sa ating sariling mga ginawa ng mga kabutihan, no? Bagkus, kinakailangan po tayo na magtiwala tayo sa ating Panginoon Jesucristo at ating iwaksi or um, alisin sa ating sarili yung mga kasalanan, yung dumi na nakadikit sa ating mga kasuotan, no? At, at kapag ating ginawa ang mga bagay na yon ay tayo po ay makakatanggap ng mabuting or malinis na buhay na kanyang uh, iginawad or inoffer sa bawat isa sa atin, no? Next po. This robe woven in the loom of heaven has in it not one thread of human devising. Christ in his humanity wrote out a perfect character, and this character he offers to impart to us. All our righteousness are as filthy rags. Everything that we of ourselves can do is defiled by sin. But the Son of God was manifested to take away our sins, and in him is no sin. Sin is defined to be the transgressions of the law. But Christ was obedient to every requirement of the law. Ayan. So, sabi dito na yung robe po na sinasabi dito, no? Ay ito yung robe na ang ating Panginoon ay hindi niya hindi po siya dito pumunta sa lupa para gawing gawin yung mga ginagawa ng mga tao sa sanlibutan o yung mga makmundong mga bagay, no? Bagkus siya ay naparito para tayo ay mapahagian ng mga makalangit na mga bagay, no? And that is the robe na
na-mention dito, no? And katulad po ng ating Panginoong Kristo, no? Kung paano siya namuhay dito sa lupa, no? He lived a perfect life na tulad po ng mga tao, no? And atin nga pong nakita, no? Kung naalala na ang ating Panginoong Kristo ay siya ay napanagu kanyang napanagumpayan ang lahat ng mga kahinaan o yung kasalanan sa kanyang paligid, no? At siya po ay hindi po nagkasala. At tayo po ay kanya din namang tinatawagan na o in-offer na magkaroon din tayo ng perpekto na buhay para na kagaya ng ating Panginoon, no? At sinasabi nga din dito na kung sa ating mga sariling lakas tayo mananalig o magtitiwala, excuse me, na kaya natin na gawing ang lahat ng mga bagay na iyon ay mali po tayo, no? Kasi po, sa sariling lakas natin ay wala tayong magagawa para maiharap natin yung ating mga sarili sa harap ng ating Panginoon, no? At hindi din natin kayang mag-rely sa ating mga sariling lakas para mapanagumpayan yung mga kahinaan natin o yung mga kasalanan sa paligid natin, no? Bagkus kinakailangan tayo na tayo ay magtiwala ng lubusan sa ating Panginoon, no? Dahil yung ating mga best na mga efforts ay mananatiling imperfect kasi tayo ay mga makasalanan. At sabi nga po dito ng Bible, no, yung ating kabutihan ay parang mga madumi o dumi na kasuotan compared sa standard ng ating Diyos. At kaya po dahil tayo ay mayroong ganitong kasuotan na madumi ay tayo ay binigyan ng Panginoon ah, ng ating Panginoon sa Kristo na ng pang-cover sa atin na robe, no? Ito yung malinis na suotan at siya ay naparito dito sa mundo para tanggalin yung mga kasalanan at kanyang siya rin ay nagparito sa mundo at gumawa ng mga halimbawa kung papaano pumili ng o magdesisyon ng hindi nagkakasala, no? Siya ay gumawa ng mga maraming example para ating masundan yung mga kanyang yapak na iginawa dito sa lupa para para makamit din natin yung perfect life na gustong makamit natin na gustong ng Diyos na makamit natin sa ating mga sarili, no? Sa pamamagitan ng pagtitiwala sa Kanya. At sabi nga po dito na yung kasalanan nga po ay ito po yung transgression, no? Isa lamang po yung description nito, no? Yung kasalanan ay transgression of the law, yung pagsalangsang sa kautusan. Pero dahil sinunod iyon ng ating Panginoon ng perfect, ay tayo ay binigyan niya ng mga ganitong bagay para mapalitan yung mga imperfect na buhay natin sa perfect na buhay. And ayan po, next po. By His perfect obedience, He has made it possible for every human being to obey God's commandments. When we submit ourselves to Christ, the heart is united with His heart, the will is merged in His will, the mind becomes one with His mind, the thoughts are brought into captivity to Him. We live His life. This is what it means to be clothed with the garment of His righteousness. And as the Lord looks upon us, He sees not the fig leaf garment, not the nakedness, the deformity of sin, but His own robe of righteousness, which is perfect obedience to the law
of Jehovah. So, ayun nga po na tulad po ng kanina sinabi ko na dahil si Kristo ay namuhay ng may perfect na obedient life, no? Kanyang ginawang posible na kaya pala na din nating masunod yung kautusan ng ating Diyos at mai-keep, no, ang mga bagay na ito nang hindi nagkakasala, no? At yung mga bagay na ginawa ng ating Panginoon, no, yung kanyang ah, pag pagbigay ng buhay niya para sa atin, no? At kung tayo din naman ay truly na ating sinailalim yung ating sarili sa ating Diyos, tayo ay nagpasakop ng lubos sa Kanya, ay ang lahat daw po ng mga bagay ay magsisimulang magbago, no? Kung tayo ay naging malapit sa ating Panginoon, no? Tayo ay naging nanatiling konektado sa Kanya, no? Yung lahat ng ating mga ginagawa ay mapapalitan, no? Yung ating mga puso, no? Yung ating mga pag-iisip, yung ating mga choice, no? Even yung ating mga desire sa buhay ay ito ay mababago, no? Kung tayo ay ah, kung tayo ay nakakonect sa ating Panginoon, no? At tayo po ay magsisimulang mag-isip o mamuhay tulad ng ating Panginoon dito sa lupa, no? At ang lahat ng mga bagay na ito ay ating susunod lamang sa pamamagitan ng pagtitiwala nga natin sa ating Panginoon, no? Ito po yung ah, salita na sinasabi dito na ah, kanyang ah, ay na ating dadamitin ang robe of righteousness, no? Hindi po ito yung practical o yung literal na bagay na damit na nasusuotin natin, no? Bagkus sinasabi ito ay nagpapahiwatig na yung pagsuot ng robe of righteousness ay yung pagbabago ng ating sarili mula sa ating mga panloob na ugali, no? Yung ating mga karakter, yung ating mga pag-iisip, no? Ito yung mga magbabago kung ating tatanggapin yung buhay na ini-offer sa atin ng ating Panginoon, no? At yung mga bagay na ito, no? Kung ah, ay magsisimulang ano, kapag daw po ang Diyos ay ah, titingin sa atin, no? Hindi na po niya ah, titignan yung ating mga kasalanan. Instead, kanyang nakikita yung perfect life na pag-cover niya sa atin ng ating Panginoong Kristo, no? Kumbaga, si Kristo ang namamagitan sa atin sa para sa ating Diyos, no? Diyos Ama. And sa pagsunod nga po sa ating Panginoon, no? Hindi enough yung maniwala lamang tayo, no? Bagkus kinakailangan tayo na mag-surrender 100% sa Kanya, no? Kung tayo ba na mga Kristiyano ay na nag-aangkin na Kristiyano o ng kanyang bayan ay fully na ibinigay yung ating sarili sa Kanya, no? At ano, kung tayo ay mga tagasunod niya, nabago na ba yung ating mga ugali sa ating mga panloob, no? Yung ating buhay ay nagsimula na bang mag-reflect sa kanyang karakter, no? Ayun po yung ating pagtuunan ng pansin, no? Kung tayo na ba ay nakasuot on nagsimulang nagbabago o nagbago sa ating mga sariling mga buhay, no? Ayan. So next po.
Those who accept of Christ are looked upon by God, not as they are in Adam, but as they are in Jesus Christ as the sons of daughters of God. And so, kung tayo daw po ay ating tatanggapin ng ating Panginoon, ay ayun nga po, natulad ng sinabi ko kanina at sinabi na kapag atin pong tinanggap yung ating Panginoon, ay hindi na po tayo titignan ng ating Diyos na mga makasalanan, bagkus tayo ay makikita niya bilang isang sinful and instead ay makikita po tayo ng Diyos na tayo na ay nakakonect mismo sa ating Panginoon, no? At because of that ay tayo ay magiging matatrato ng ating Diyos na kanyang sariling mga anak ng mga lalaki at babae, no? Ayan. So ay hindi lamang pala yung ating mga buhay yung magbabago yung ating mga pag-iisip kung ating tatanggapin yung ating Panginoon, no? Bagkus yung ating mga identity sa mata ng ating Panginoon, sa mata ng ating Diyos ay muling magbabago, no? Tayo ay kanyang tatawagin na mga anak niya sa Espiritu, no? And tayo ay hindi na niya kailanman makikita ng mga makasalanan, no? Bagkus tayo na ay naging parte ng kanyang pamilya o kumbaga tayo ay naging isa sa mga importante na mga belongings niya. And next po, we are not to be anxious about what Christ and God thinks of us, but about what God thinks of Christ our substitute. Ayan. So, hindi na po natin kailangan pa na mag-alala na patungkol sa kung paano ang mabuti o yung kasalanan o yung masama ang pagtingin ng Diyos sa atin, no? Instead, ay atin pong pagpokusan, tayo po ay mag-focus sa ating Panginoon dahil siya po ang tumatayo sa ating mga places, no? O yung word na substitute, no? Para sa atin. And kapag daw po ang mga bagay na ito, no, ay kumbaga yung importanteng bagay lamang is yung nakikita ng Diyos na yung ating Panginoong Kristo, no? Na tayo ay nagtitiwala sa Kanya at yung Kanyang kabutihan ang nagko-cover sa ating mga maling mga gawi, no? Ito yung nakikita ng Diyos kung tayo ay nagpasailalim sa ating Panginoon. And kung tayo na ay tunay na nakarely sa Kanya. Kaya po, sa ating devotional ay tayo ay muling tinatawagan at pinapaalalahanan na wag po tayong mag-focus ng marami sa ating mga sarili, no? Bagkus tayo ay Kanyang binibigyan ng pahiwatig na tayo po ay manatiling nakatingin sa ating Panginoon, no? Hindi sa mga sarili natin o sa mga ating kapwa, no? Dahil ang tanging pag-asa lamang natin ay hindi nakikita sa ating mga performances, no? Bagkus ito ay nakikita na kung ano yung ginawa ng ating Panginoon para sa atin, no? And ayun po, no? Sa ating pong devotional ay tayo po ay hindi nga po maliligtas sa ating mga sariling lakas, sa ating mga sariling ginawa na mga kabutihan, bagkus tayo ay makakamit ng kaligtasan kung ating tinanggap
yung perfect life na inoffer niya sa atin. At kapag nga ating tinanggap ang mga bagay na ito, ay tayo ay iko-cover ng ating Panginoong Kristo mula sa kanyang clean robe, no? At mula sa kanyang clean robe at sa ating maduming mga kasuotan, no, ay kanyang papalitan ang lahat ng bagay na ito, no? Yung ating mga panloob na karakter, no? At yung ating mga pag-iisip ay mababago. At tayo na ay makikita ng Diyos na kanyang pamilya. And ayan na po, dito na po nagtatapos ang ating devotional. Muli tayo po ay napalalahanan na ang lahat po ng mga bagay ay hindi po kinakailangan na yung ating sarili ang manguna. Bagkus tayo po ay tinatawagan ng Panginoon na muling manumbalik sa Kanya at iwaksi yung mga kasalanan na nasa ating sarili pa, no? At ating tanggalin yung ating mga daladala at tayo ay magpasakop ng buo sa Kanya at hayaan na natin ang banal na Espiritu na gumabay sa atin at magturo ng daan sa atin kung paano natin makamtan yung kaligtasan na gustong makamtan natin ng ating Panginoon. And ayun po, ito na po tatapos ang ating devotional at muli, magandang umaga sa ating lahat and God bless us all. Maraming salamat po, Brother Jefferson, sa napakagandang mensahe na iyong binahagi sa amin ngayong umaga. Ano po, nawa po ito ay ating isa puso at may sa buhay. At ma-apply po natin sa pang-araw-araw na pamumuhay natin. With that, tayo po ngayon ay dumako na sa ating closing song and closing prayer ng ating speak. Muli po, good morning sa ating lahat.
Let's pray. Maraming sa taas-taas ni po nakalangitan. Maraming salamat, Ama, sa magang ito, sa inyo pong mula sa pagkising sa amin at sa mga bagay o mga mensahe na inyong ah, pinarating sa magang ito at sa mga paalala at mga mensahe na aming napakinggan sa magang ito. Inyo po kaming tulungan na ang lahat ng mga bagay na yan aming narinig ay aming may sa puso, sa isip at aming may sa kabuhayan. Tulungan nawa kami na hindi po na hindi po kami samahan, bigyan ng kalakasan at karunungan na mapanagumpayan po ang lahat po ng kahinaan at kasalanan na sa aming paligid. Tulungan niyo po kami na kami makakamit ng perfect life o mag-reflect nawa ang karakter namin sa aming Panginoon sa Kristo upang makita ng mga tao at sila po ay mapagpala naman. Tulungan niyo po kami, Ama, na makamit ang mga bagay na ito, hindi lamang sa aming mga sariling lakas, bagkus sa pagtulong po ninyo sa amin at sa mga paggabay. Tulungan nawa kami, Ama, na aming may waksi ang aming mga maduming mga damit, ang aming mga kasalanan na sa aming mga sarili pa. Niyo po kaming tulungan na matanggalin ang lahat ng bagay na ito at makita lamang ang aming Panginoong Kristo at sa aming mga puso. And yun po kaming tulungan sa araw na ito sa aming mga gagawing mga bagay o sa aming mga pupuntahan at lalo na po sa paghahanda sa darating na araw na Sabat. Yun po kaming gabayan at bigyan ng kalakasan upang sa pagdubog po ng araw ay kami po ay handa na ah, magbulay-bulay at muling makarinig ng inyong mga salita. Yun po kaming linisin at patawarin sa inyo man po kami nasumpungan ng mga pagkukulang at pag-asala at ang lahat po ng ito ay aming hinihiling at sa matahiling dalangin sa matamis na aming sa matamis na pangalan namin Panginoon Jesus. Amen. Yan po, maraming salamat po muli sa lahat ng mga kasama natin ngayon sa Zoom and Facebook Live. Ano ba po ang bawat isa sa atin ay na-bless ng mensahe na ating mapakinggan this morning. Muli ko pang inaanyayahan ng bawat isa sa atin to join us in our online programs every 5 a.m. in the morning and 6 p.m. in the evening for our daily morning and evening devotionals. But later this evening, we will have our Vesper worship service. So sana po ay magkita-kita po muli tayo at 6 p.m. din. And tomorrow din po for our Sabbath services. So muli po, maraming salamat for joining us. Dito na pala tatapos ang ating program for this morning.